ka ng cause of death daw nung pagpanaw ng mama mo. Nagpa-check up po siya nung December 22 kasi po, hirap na po siya eh. Pagpasok po ng December, medyo nangihina na po siya. Opo, sumasakit po yung ulo niya, tapos nagsusuka na po to the point na hindi na po siya nakakakain. Okay. Meron ba siyang iniinda na sakit before that? Or biglaan lang ito na naging ganun ang ano niya? Hindi po. Meron po talaga siyang bukol na myoma po sa tiyan. Okay. Tapos po, yun po yung gusto niya sanang pa-check up. Mhm. Kasi po, magbabakasyon na din po sana nga siya. Oo. Tapos, gusto niya pong mapatanggal po doon. Doon. Apo, kasi part of their yun, apo, sana may insurance, may apo. health insurance. Kumbaga, mas Okay. malaki po yung matitipid namin. Tapos po, hanggang sa nakaramdam na po siya ng mga sintomas po na kung ano-ano po. Tapos may nakapana po siyang bukol sa leeg niya din. So, sa part po dito. may lymph nodes na, no? Yan Apo. yung So, parang baka metastatic na, baka kumalat na Apo. yung sakit. Tapos po, December 22 po, parang hindi niya nakinaya na inararamdaman niya. Napunta na po siya sa hospital. Okay. Na-confine po siya almost 2 weeks po kasi Oo. January 3 po siya nakalabas ulit. Oo. Tapos, nag-MRI po siya. 2 beses po siya na MRI. So, ibig sabihin, doon, nakitaan na talaga na mukhang cancer ang sakit, ano? Opo. Dahil yung bukol na yon was probably hindi yun benign na tinatawag. Na-biopsy ba ito? Or Yun, nagkaroon po siya ng schedule ng biopsy ng January 8 po. Nung pong na-MRI kasi siya, mayroon na din pong bukol po pala sa ulo niya. May lump na So, po may siya tumor sa na loob. rin. Opo. Okay. Tapos po, Matanong ko lang, kailan ang huling uwi ng mama mo? September 2022 po. So, September 22, 2022, nandito siya sa Pilipinas. Apo. Kailan siya bumalik ulit ng Hong Kong? Yun din pong month na yun. Yun ding Pero, month na yun. So, ibig sabihin, from September 2022 hanggang sa ito ngayon, so halos 3 taon, ano? Apo. 2 taon, 22, 2 years. 2 years and 4 or 5 months siya. Apo. Bago siya umalis, wala naman siyang iniinda na sakit. Nung September 2022, wala. Wala po, maliban po dun sa, alam na po namin na may na may myoma myoma siya. Okay. Yung bang myoma na yon, napacheck up ba dito? May kaukulan ba na ano yon? Or umalis na lang siya? Pagkakaalam ko po, hindi po na-check up. Hindi siya nagpa-medical bago siya umalis? Parang ganun? Ano po nagpa-medical po siya. Pero nung time po na last uwi niya, hindi na po siya nagpa-medical kasi parang ang nangyari po kasi noon, COVID po yata noon. Ay, tama. 2022. Ano Opo. pa ito, no? Pahirapan pa Opo. noon. Okay. Tapos meron naman na po siya parang pabalik po agad siya, parang saglit lang po siya dito sa Pilipinas. 2 weeks lang yung Oo, binigay sa hindi kanya. enough yung time na. Opo. So, December na ipasok siya sa ospital, 2 weeks siya doon. Lumabas siya ng ospital January. January 3 po. Sino nagbayad sa ospital? Paano? Alam Yung ko amo po, niya? insurance po yun. Or, Insurance. Opo, pero yung nag-aasikaso po, yung amo niya po. Yung amo niya. Okay. Opo. Nung lumabas siya ng ospital, saan siya tumuloy? Nagtuloy po siya doon sa amo niya. Sa amo pa rin niya? Opo. Okay. Ano po siya bago pa lang po siya doon sa employer. Yung huli po niya, 6 years po siya doon. Tapos Okay. po, nagkaroon pa po siya ng, alam ko po, may visa pa siya na 1 year. Kaya sabi ng nanay ko po na Hanap hindi siya. na muna siya uuwi. Mag-ano na lang siya, maghahanap muna ng employer tapos tsaka na lang siya uuwi pagka kailangan na po. Bali, nakapasok din po siya doon pagkakaalam ko po September 24 po. So parang 2 months pa lang po siya. Bagong-bago. Pero buti Opo. may insurance na kaagad. Opo, kasi Oo. po, ang tagal niya na din po kasi. Okay. Baka po, So, saan siya inabutan? Siya ba ay pumanaw sa ospital? or ano po kasi yun, lumabas po siya ng January 3. Nagdiretso po siya doon po sa trabaho niya. Nag-work Okay. na po siya agad. Tapos po, nag-usap po sila nung amo niya kasi po yung amo niya pupunta daw po ng ibang bansa din. Okay. So, may bakasyon po. Tapos may nasend po sa akin yung nanay ko na parang sabi po nung amo niya na pwede ka magstay dito para makapagpahinga ka kasi hindi po siya kasama 2 weeks po Yes. yung bakasyon. Oo. Magpahinga ka, tapos every weekend, linggo po, pwede ka namang lumabas. Basta wag ka lang magpapapasok ng ibang Yes. tao sa Oo. bahay. Kasi mabait yung amo niya. Opo, yun po yung, nung pong time na umuwi po siya. Okay na po siya ng amo niya, nakaka-recover na din po Oo. siya Kasi, tapos po, may flight po dapat siya ng 8. January 8 siya dapat po, uuwi na po dito. siya. Opo, Ano nangyari? Ba't bakasyon hindi po siya nauwi? Tapos ang balik niya po sana 22. Oo. Kasi po, meron po siyang biopsy po sa 8, nung 8 na yon. Mas pinili niya po na mabiopsy siya. Okay, so kaysa nagstay umuwi. siya. Opo, Okay. nagstay po siya. Tapos po, pagdating po ng 8, na biopsy naman po siya sa same hospital kung saan po siya na-confine Okay. ng
2 weeks. Tapos po, Hindi na siya pinalabas ng ospital siguro. hindi po parang walk-in po na kinuhanan, tas nakauwi pa po siya nung Okay. araw na yon. Yung amo niya nandoon pa o Opo, nandun pa po. Mga bandang January 10 po ng umaga, tumawag po siya sa akin na may schedule na daw po yung operation niya Okay. sa Mayoma. So, nag-ano po kami, nagtitinka kami kasi sabi po kasi hindi daw Kailan po dapat ang schedule ng surgery? Pupunta po siya dapat doon sa ospital para malaman niya yung... So 10 ito Opo. o January 10. Ng umaga Pero po. 2 days later, nawalan na siya ng ano. Opo yun po yung inana din namin. Kasi po, January 10 po ng umaga yon na tinawagan nga siya na ganto ganyan. Di parang okay na po sa amin na may magiging sked na siya. Kung makapauwi man siya at magpapahinga, di mas okay na po kasi natanggal na. Ngayon po, January 10 po ng tanghali po, nag-chat po yung nanay ko na ano daw po siya, in on the spot po yata na terminate. Ng kanyang amo? Opo. Okay, paano? Paano siyang in on the spot na terminate? Parang Okay. pag ano niya po yata, pag uwi niya po yata ng bahay, So saan siya pumunta? may boarding house po silang tinutuluyan. Okay, ano itong boarding house na ito? Mga kasamahan niya? O Opo, mga Pinay so, din po. mga kaibigan na niya. Opo. So doon siya nagstay? Opo, pero pagkakaalam ko po, wala siyang kasama nung time na yon. Okay. So, At doon na siya nalagutan ng hininga? Hindi po. Bali, syempre po, galing siyang ospital, siguro po natataranta or ano, tas bigla po siyang sinisante. Ginawa niya po, pinaperma po siya. Bawal daw po sa contract na papermahin kasi gawa dun sa sitwasyon niya na sisantehin po. Ngayon po, pinaperma po siya. Tapos, may binigay po Waiver. Ano kaya yung, may kopya ba kayo Wala yung po pinirmahan niya? Wala po. Parang, Okay. Ito kasi Shari, ang gusto lang naman rin ni Marian na mauwi ang gabi ng kanyang ina. And then of course, para mapaimbestigahan natin kung ano ba ang naging cause of death ng pagpanaw, makita natin yung resulta ng biopsy at bakit nagkaroon ng ganyan na pag-terminate. Is this allowed? Ano yung conditions? Ano yung Parang nung nalaman lang daw po na may sakit na may sakit? Opo. Tinanggal na po. Ngayon, attorney, ma'am, ganito po, no? Nakausap na po namin si attorney Hans Leo Kakdak. Of course, yung secretary po ng DMW. Secretary mismo, ha? Opo, naghingi na po tayo ng tulong doon and naipasa na po natin lahat po ng mga dokumento na meron din po tayo yung naipakita niyo po sa mga staff. Magandang hapon, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for OWA Operations natin. Magandang hapon po, Attorney Aina. Yes, ma'am. Ma'am, ano po ang pwede nating ma-assist dito sa ating sa pamilya po? Okay, unang-una po, alamin po natin to, no? I-relay natin sa ating welfare officer po and sa MWO Hong Kong. Okay. Pag mga shipment of human remains po kasi under the DMW Migrant Workers Office po siya. Okay. But of course, OWA can endorse po, no, and monitor it also. Okay. And then importante, Attorney Aina, yung malaman ko po yung pangalan and number po ng kanyang kamag-anak kung anak man siya. Yes, And yes. then, Oo. yes po, Attorney Aina. Then, importante po kasi na ayusin niya po muna yung mga documents dito. Now, kung nasa NCR po siya, Yes. she can go directly po and file the request for repatriation of human remains sa Department of Migrant Workers po. Kung nasa province po, sa pinakamalapit na DMW po kasi they have a form there. Oo. May mga list of requirements. Usually, Attorney Aina, ito yung mga PSA na mga documents, no? Yung parang proof na sa Magkamag-anak sila. Yes. Opo, Next of kin. magkamag-anak po, o kung asawa, marriage contract, etc. po. Yes. Importante po yun kasi po para po lumakad po yung ating documentation. Oo. Ipapadala po kasi yan directly po doon sa Hong Kong ng DMW. Okay. Kung saan nandoon po yung kanyang nanay. Oo. And then para po magkaroon na po siya ng parang letter of acceptance po. And then lalakari po hanggang magkaroon po ng no objection certificate. May mga documents po kasi naaayusin po rin doon sa Hong Kong. Yung Oo. employer din na mismo. So, and then aalamin naman namin yung ibang kung may pinirmahan ba siya doon. Yes. Pero pag hindi po kasi siya, papatawagan po natin yung employer. Yes. O kung meron man siyang Hong Kong foreign agency po doon po makikipag-ugnayan yung ating MWO. Okay. Para po alamin po kung ano po ba yung pinapirmahan at kung meron pa ba siya mga unpaid salaries Na or dapat kung niyang ano pa ma-receive. Po. Yes po, Attorney Aina. Oo. Attorney Sherilyn, ang daughter po ba is considered na the nearest next of kin? Nasaan ang tatay mo? Nasaan ang asawa ng wala mama? na po patay na po. 8 Namatay years na. Okay. So, ang next of kin, ma'am, ito na, si Marian na. At ang proof Okay. of Po. kinship would be
na yung birth certificate niya na she is the daughter. Opo, saka ano po, attorney, kailangan po, kung patay na po yung tatay, no, yung death certificate, mga ganun po. And then yung marriage contract po ng tatay at nanay niya. Okay. Para to prove po. Opo, kompleto na po ako sa... Okay. So, Para siya po talaga yung next of kin talaga. And then kung of age po siya. Oo, 27 years old na po si Marian. Oo. Opo. Oo. Marian, Yes, sino ang nakakausap mo ngayon doon sa Hong Kong? Ay, yung mga friends po ng nanay ko Yung mga na, kaibigan. opo, na napapakisuyuan po namin, ay, opo, na pumunta po dun sa mga meetings na kailangan attendan para dun sa mga papers ng nanay ko. Okay. So, ibig sabihin, hindi pa tayo nakakapag-file ng application for repatriation of remains? Napunta na po ako, nakadalawang na po ako, kaso po, May kulang pa? opo, Okay. tapos pinababalik-balik nga po, kaya... Okay. So, tutulungan ka ng Wanted sa radyo para makumpleto itong mga requirements. Ano? Medyo mahirap lang talaga kasi nandito ka, nandoon, pero kailangan i-coordinate ito. Pero wag kang mag-alala kasi, ayan, nasa linya natin si Attorney Sherilyn Malonzo and alam na rin ito sa office ng ating secretary mismo. So, konting lang talaga na pasensya tayo sa yung mga documentation requirements kasi hindi rin naman tayo lang yung nanghihingi niyan, Hong Kong government rin, hinihingi rin yan. Hindi basta-basta na mapapauwi. Ganon. So, Attorney Sherilyn, Yes po. oo, tutulungan po ng Wanted sa radyo para lang makuha natin yung complete na documentation, including yung proof of kinship at saka na pumanaw na nga rin pati yung father. Opo. Oo. Okay. Attorney, may tanong Yes, na ako. ma'am. Saan po siya nag-file ng request? May Para na-file ma-follow ba? up din po namin. May na-file na ba na request doon sa Hong Kong or dito? Pareho po. Yung friend po ng nanay ko, nagre-request din po doon. Tapos ako po dito sa atin po dito. Saan dito? Sa may DMW po. Sa DMW mismo. Okay. Pero mukhang may mga kulang pa kasi Attorney Sherilyn na mga Sige documentation. po. But tutulungan namin siya, Attorney Aina, para mapacilitate po at mapabilis po yung Yes. shipment po. As soon as makomplete na po yan, then aandar na po kaagad Oo. yan. Tsaka, Attorney Sherilyn, ito sagot ng DMW, di ba, yung repatriation of remains. There is a Yes fund po. naman for that. Yes po. Oo. Wala na po Walang siyang babayaran. employer. Oo. Yes po. At wala siyang agency. Yes po. Action fund po yung sasagot. Okay. So, ayan. Meron ka pa bang katanungan, Marian? Ano po kasi, diretso po kasi siya ng Mindoro kung saan po Oo. siya ililibing. So, wala na po dong Wala. All the way, diretso ito. Manila, and then kung saan yung place ng pag-uuwian ng mga labi ng mama mo. Opo. As soon as complete ang documentation, gaano po katagal bago po maiuwi ang mga labi? Attorney Aina, I cannot give you a specific timeline. We Okay. will still coordinate this sa aming Hong Kong counterpart. Tsaka sa airline din. Kung wala naman po, kung natural death naman po yan, mas Yes. mabilis po yan. Kumpara po kung kung merong halimbawa, kaso. may accident, kung may Okay. kaso, Yes. or para may foul Understood. play. Ah. Kasi iniimbestiga pa ho yan ng Hong Kong authorities. Kaya Okay. tumatagal yon. Understood. Okay. So, at the soonest possible time, Marian, huwag kang mag-alala. Ang Wanted sa radyo din ang magbibigay ng update sa'yo. At saka mismo, you will have direct line sa ating DMW. Okay? Magpapasalamat lang po ako dun sa mga kaibigan ng nanay ko O po. yung nandoon sa Hong Ako Kong. na Oo. walang sawang tumutulong Yes, sa amin. yes. Kahit po may trabaho po sila, nagpapaalam po sila sa kanilang Yes. mga amo. Maraming salamat po. Ate Mel, thank you po. Tsaka po dun sa United Taekwondo Academy sa Hong Kong po. Kay Grandmaster Rai Saitlin at Instructor Master Josephine Custodio. Yun po, maraming salamat po. Sige. So, hanggang dito na lang muna yan, Sharia, Yes no? Maraming salamat Thank you. rin kay Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations ng OWA. Maraming salamat po. Welcome po. Opo. Salamat Thank you. po. Magandang hapon At po. ulit ang pakikiramay namin, Marian. Ma'am, lahat po ng tulong bubuhos din po kami, ma'am, no? From time to time, si Marnie po, Ang magko-coordinate opo, sa'yo, magko-coordinate po Lalo sa na inyo. pag dumating na. O, lakasan mo ang Yun loob lang mo, naman ha, po yung para sa amin mga eh. kapatid Magkaroon mo. kami ng kasagutan kung ano na. Yes, ma'am. Yes. Oo. Opo. Pag may nakuha na po namin, ma'am, yung lahat po ng documents po, Medical report, lahat po medical ipapasa po certificate. namin sa inyo. Salamat, ma'am, ha? Opo. At ang aming pong taus-pusong pakikiramay po. Maraming salamat. Kausapin po kayo, ma'am, ni Marnie. Opo, ha? Salamat po.